Umulantang sa buong Sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong sistema ng katarungan ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat na si dating Senadora Leila de Lima ay di umano'y muling ibabalik sa piitan sa darating na 2028 matapos ang isang selyadong operasyon ng mga otoridad. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga mambabatas habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang may mga bagong puwersang nagnanais na bawiin ang kalayaang matagal nang ipinaglaban sa gitna ng kadiliman. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan isang pangkat ng mga Marines ang di umano'y lumantad at isiniwalat ang mga nakakapanghilakbot na ebidensyang pilit na ibinaon sa limot sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong kampo, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang ilabas ang mga dokumentong selyado ng ginto at bakal na naglalaman ng mga lihim na transaksiyong magpapabagsak sa anumang depensa ng dating senadora. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga pader ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang mga sundalo ay nananatiling matikas sa kanilang pagbubunyag. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paglaya o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang apelyido? Sabi ko, hindi ko nga alam na ang bahay pala ni Speaker Martin ay dalawa na. Kasi sinasabi nila 8 and 9. Sabi ko, kanya na rin yung kabila. Oh, doon po. O, paano nyo nalaman? Kasi yung magdadala kami ng pera. Naka-apportion na yon. Tapos, iiwan namin doon sa loob. Nandun kami sa labas kung kailangan pa lang magdala pa. Tapos, makikita namin, dala na ho ni Congresswoman Leila de Lima. Naku po. Kung itong si Jinky Luistro, kaliwat ka na ng pagpapa-interview sa mainstream media para maipaliwanag ang impeachment laban dito kay VP Sara at alam naman ho natin kung ano talaga ang pakay ng impeachment na yan, pamumulitika at para hindi makatakbo sa 2028 itong si VP Sara para makatakas yung mga magnanakaw na congressman na tumanggap ng envelope at maleta dito kay Zaldico. Ito naman hong si Sen Mike Defensor, pinapaliwanag ho niya, ang ang pinaka mainit na issue ng tokuan, nagkagera na at lahat-lahat. Ang tanong pa rin ng sambayan ng Pilipino, hustisya. Kailan makakamtan ng hustisya sa ginawang pagnanakaw sa kaban ng sambayanan noong 19th Congress? Pero bago ho yan, isa like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community join button na dyan lang ho sa baba. Alam niyo mga kababayan, hindi ho tayo masyadong believe dito sa nag-i-interview na to kay Angela. Pero gayon pa man, nandiyan na to si Sen Mike, kaya na ho natin, salansanin na ho natin mga kababayan. Okay, Kong, Mike Defensor, thank you for joining me today. Of course, the hot issue, 18 Marines. Yes. Sila... First and foremost, how are you connected to them? Paano mo sila nakilala? And, diba, paano ka nasabit dito? Actually, totoo yan. Kasi, after my stint in Congress, medyo ayoko na talagang pumasok sa politika. A lot of people were telling me, "Oy, magsalita ka naman," so on so forth. Sabi ko, hindi. You have senators, you have congressmen. They wanted me to run the previous elections before that. Sabi ko, ayoko. For Congress? For Congress in a district, and then another one was the party list. Again, they were even asking me to join. Pero sabi ko nga, ang gusto ko sana is to really focus on the business, on what I was doing sa family. Si Sergeant Gutesa, lumapit sa isang kaibigan ko sa UP. Okay. So sabi ng taga-UP na friend ko, sabi niya, baka gusto mong pakinggan to. Gusto mong tingnan ko ano yung sinasabi. So parang ang discussion namin was, gusto niyang magkwento kay Senator Marcoleta, who was then the chairman of the Blue Ribbon Committee. Right. So nagkwento, si Sergeant Gutesa, ako shock. Yung mali-maletang pera, may delivery na 46 maletas, so on so forth. Sabi ko, maganda yan, ikwento mo yan mismo kay Senator Marcoleta. So, there was a meeting I had with Senator Marcoleta. Then I mentioned to him, sabi ko, may ganitong sitwasyon, may ganitong ikinuwento, dating security ni Zaldico, ex-marine. Sabi niya, kilala mo ba yan? Sabi ko, hindi, pero kilala ng kaibigan ko.
and he's vouching for the person. But did you personally verify their identities, Oh, yeah. their connection Yes. before, Yes. going knew with that he them in was, public? Yes, I was able to establish that he was with Saldico. So nung nag-meet sila, nag-usap, he started telling the story of ng delivery ng pera, doon sa McKinley. Marami siyang kinwento ng mga bagay. So sabi ni Senator Marcoleta, baka pwede magsalita ka na. In fact, ang sabi ko nung una, Kadante, ang gusto sana ni Sergeant Gutesa, mag-usap-usap sila ng mga kasama niya at sabay-sabay silang lalabas. Right. Well, at that time, sabi ni Senator Marcoleta, baka huling hearing to ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi na marinig yung kwento mo, Marinig. hindi na malalaman ng bansa. Tapos, sabi niya, yung mga anak mo, yung future ng ating bansa. It was a long talk that they had. So, eventually, sabi ni Sergeant Gutesa, okay, I will join. I will join the hearing of the Blue Ribbon Committee. After that happened, in the affidavit of Sergeant Gutesa, one of the last provisions was he is asking for protective custody. Yeah. Talagang humingi siya ng witness protection eh. Nagulat ako no Senate hearing, I was watching him. Sabi na niya, kaya ko ng proteksyon ng sarili ko. niya. Oh, yun na. Tapos kasama niya na yung mga ex-Marines. From there, nalaman ko, from being protected, eventually he was illegally detained. Nako. Talagang inano na siya, inipit na siya, pinasign na siya ng ibang affidavit retracting what he previously stated. And And for... sinasabi pa niya na nangako daw at saka si Senator Marcoleta na magbibigay ng pera. Yeah. When that happened, yun na yun, nawala na. And then a lot of retired military officers, sinasabi la marami daw mga sundalo si Saldico ang gustong lumabas, magsalita. Iba-iba. Siguro 2 or 3 people talking to me. Eventually, si Atty. Baligon nagsabi sa akin. In touch sila, nag-usap sila, and they will come out. So sabi ko, at may mga kasama silang mga sundalo na retired officials helping out. And ang sabi ko sa kanya, okay, kung ano yung matutulong ko, I will help you. I knew about what they will say maybe 2-3 days before na hindi pa klaro kasi hindi ko pa nakita yung signed affidavit. Alam ko lang more or less yung gist of what they will say, yung draft ng affidavit nila. Tapos yun they went to Club Filipino, they came out, and then from there, mula noon and until now, I'm helping them. Okay, so before we move forward to the 18 Marines, At least itong si Sen Mike hindi siya kagaya nung ibang ibang mga congressman, no? Kagaya nitong si Jinky Luistro, nagtatago sila doon sa katagang for accountability, di ba? Para sa para mabigyan ng hustisya yung kesyo Madriaga, kung ano-ano mga pakulo nila dyan. Pero ang tanging purpose ng kanilang ng pagbanat nila kay VP Sara para hindi makatakbo sa 2028. At least itong si Sen Mike, taas noon niya sinasabi na mula noon hanggang ngayon tinutulungan ko na sila. Bakit? Dahil sila lang talaga ang ika nga ngayong mga panahon na to na walang naragdag sa kanila noong nangyari yung mga pagnanakaw na yan. Hindi sila kumita, utusan lang sila, oo, nagtatrabaho sila. At alam nila, marangal yung trabaho nila kasi businessman nga naman tong si Saldico. Big time Merong hotel, merong resort, merong eroplano, di ba? Kaya kung magpadala ng mali-malitang pera yan, hindi ka taka-taka, hindi yan magtataka, di ba? Dahil mayaman talaga, bilyonaryo yung amo nila, di ba? O ngayon, ang problema dito, yan na, nagkakabistuhan na. Ngayon nagkakabistuhan na, pilit nilang ilinilihis ang istorya dyan sa Senado, dyan sa House of Representatives. Itong si Toby Chanco, ba't di pa kasi tumayo dyan sa House of Representatives para magpatawag ng hearing at imbitahan yung 18 Marine na yan? Ang dami pang cheche-bureche na kesyo, tawag dito, kesyo, kulang pa. Gusto pa niyang marinig yung ibang mga sasabihin nitong mga 18 Marine. Kumbaga parang hindi pa siya kumbinsido. Kailan siya makukumbinse na tumayo diyan sa diyan sa House of Representatives pagka presidente na si VP Sara? Wag na oy. Kahit di ka tatayo noon, sigurado sasalansanin natin yung mga magnanakaw na yan. you mentioned Gutesa. Yes. You said he was illegally detained. By whom? So para may context tayo.
nung tinatanong noon ako, sabi ko nga, nasa Marine siya. Then I found out, sabi nila, nasa MC2, which is the Marine Intelligence Group, Right. which is, I think, his group before. And Ngayon, they were hindi ko na denial alam. They were denial, di ba? Na Yeah. lumabas na wala siya Yes, doon. they would deny it, and I guess until now, they will deny it. Pero, But you stand by your information at the time when I said it, hindi ko lang alam kung tugma eh. Baka nung sinasabi ko yun, nilipat na naman Nalipat siya. But the whole period, no, that period, time period, totoo yung sinasabi ko. But would you know where he is right now? As of now, ang balita ko, nasa probinsya. He's still in the Philippines. Somewhere, some province here in the Oo. Philippines. Kasi syempre, meron tayong mga nakikita mga balita din na sinasabi, he's out of the country already, Yes, with yes. the family. So, with your information, he's still in the Philippines. Baka din hindi ko na rin alam. Baka umalis na rin with the family. Hindi pa siya hindi siya kumontak sa'yo whatsoever. Wala eh. Ang nangyari kasi sa amin, Angela, wala akong direct discussion sa kanya. So, before ata, nadadalaw siya nung kanyang mga kasamahan, napapahiram siya ng cellphone. So, natatawagan yung misis. And then, yung misis or whoever is there, marirelay yung information sa akin. So, may layer pa sa akin Oo, so before it's it not a reaches me. first-hand information. Meron ba tayong hard evidence na pwedeng ipakita that would really say na tama yung sinasabi nila? Yes. Na yung allegation ng Yes. maleta cash delivery allegation ay totoo. Kasi Yes. syempre, of course, kailangan i-back up yan ng hard evidence. Yes. So, ito. What is it? Ito yung Baka ito si Angela, ibang hard evidence ang gusto niyang makita. Idol ko talaga ito nag-i-interview na. Sino ang hard evidence? Ayun, yung 18 Marine, sila yung hard evidence. Sila yung hard evidence. Kung anong nalalaman nila, yun ang hard evidence. Yung mga yan, supporting documents na lang yan para mapatunayan yung mga sinasabi ng mga hard evidence. Ano ang hinahanap mo? Yung maletang pinaglagyan ng pera? Wala na noon, oy! pictures na pinapakita nila, yung bilangan ng pera. Ito yung delivery, di ba? Ito yung unang delivery. Yan Ito yung mga isa pa. maleta. Maleta. Oo. Tapos, okay, Saang bahay daw yun? Bahay ba yan? O may anong binanggit lugar silang yan? may binanggit silang mga kong. Tapos dito naman ayan, pinakita nila na si Sergeant Gutesa kasama nila. Sabi nila totoo. Yung delivery. Ito ulit si Gutesa, dala yung mga mali-maletang pera. Can you imagine ganyan karami? Yeah. Pera yan, ha? So, and then ito yung ginamit sa ICC ng mga kotse. Ng mga investigators and I think one commissioner, if I'm not mistaken. What else? Ano yung mga matrix dyan? Ito yung assignment nila. Nung sa ICC sila. Kumbaga parang itinerary. Oo, kung sinong assignment umiikot sa kanila. I'm sorry, ICC, ICI? ICC. ICC. Oh. Yung Oo. sa investigation. Ito yung may mga naiwan damit yung mga ICC. Pinaship sa kanila so may resibo na binayaran Do you nila. believe that easy na pwedeng bayaran ng mga ICC Well, investigation? I don't think na I'm not sure pero the fact na may libre kayong pakotse, libreng pa-hotel, pakain, mali sa akin yun. Because it should be an independent investigation. Wala dapat impluensya ng kahit sino. If at all, it should be the national government, di ba? Official. Pero yung ganitong patago, tapos may mga pera, Privado, tapos pupunta kayo sa hotel, libre, dadalhin yung mga witnesses, I think that's wrong. So, ito pa, mga delivery ng iba't iba. Pictures. Hindi lang to, marami pa silang hawak. Ito. Oo. Ngayon, parang ganito yung nangyari eh. Si Saldico, magkakasama sila, si Saldico ang bumarel. Diba? Siya yung nag-commit, binaril niya yung tao. Pang! Sabi nung 10 kasama niya, oo, kasama kami dyan. Pero si Saldico yung bumaril. In the same light, ito to. Si Saldico, ang sinasabi lang mastermind, sinasabi lang involved sa korupsyon, etong mga taong to, ang nag-deliver ng pera. So, first-hand information. Yung kanila, kasi sila mismo eh. Ako nagdala dito, ako nagdala sa bahay. Plus, nagulat ako, bakit ang dami yung pictures? Kasi pala, para tong proof of delivery sa Lalamove, sa Grab, may proof of delivery. Na-deliver na. Na-deliver nila. No. Kaya, Ganun ho yun mga kababayan, yung Lalamove, kunyari
kumontak ka sa kanila. O yan, pagka na-deliver na, pipicturean nila sa tapat ng bahay. O yan, na-deliver na boss. Ayan na ha. Malinis ha. Kwentas claras tayo ha. Sabi ko kay Saldi ko, boss, ito na. Wala na tayong problema dito. Naloko na. Nakalanto. Itong hawak nila Merong na to. date stamp ba yan? Kasi dun- one can easily, you know, where I'm coming from. No? One Yes. can easily put up, di ba, mag-picture, mag-create ng mga maleta to say, Yes. oh, ito yung nangyari na delivery. Yes. So, meron bang time and date stamp Well, yan? if they do a Picture forensics na of yan? that, I'm sure doon sa mga hawak na cellphone nandun yun. And then if they do a forensics of the pictures at Ito. ping. Ito ba yung kasama sa mga air assets ni Saldi ko? Etong helicopter na to, ginamit pa to ng Pakita dalawang natin. senador eh. Pakita natin sa... Nung kakampanya nila eh. Oo. Angela, Pakita anong gagawin ko? natin. Ayan, pakita natin sa kanila. Ito. Ito. This is one of the air assets of Yes. Saldi ko. Yes. Mhm. Oo. Okay. So, Follow up. ano yan? Ito yung... Follow up. Angela, follow up mo. Hindi pwede yung... Okay. Ang kasunod na tanong, gaano ba sila nakakasiguro na talagang yung binubuhat na yan, hindi lang sila nag-picture taking, di ba? Pera ba talaga yan, no? Tapos, papakitaan ka ulit ng ebidensya ni Kong para talagang tuloy-tuloy ang ating muntahan, di ba? Bihira si Ito Angela. yung Mm-mm. matapang na salaysay ng mga sundalong to. The question here also is, sinasabi ng, of course, ng NBI director Nananto ko, gas yung Viber tsaka WhatsApp dito, yung mga nanonood behind the scene kay Angela. Hindi nagpa-follow up si Angela, chat nyo na. ngayon, si Director Melvin Matibag, there are some inconsistencies Oh, doon sa mga inconsistency. pahayag nito mga 18 Marines. And of course, one of which is yung pagkakadawit nila kay now Congresswoman Laila de Lima when they said na kasama siya sa binibigyan, that was the time na nakakulong pa siya. Ang unang statement ko dyan is, si Atty. Matibag na bang abogado ni Congresswoman Laila? Kasi yan, Oo. depensa ng abogado yan eh. Diba? Pag pumunta kang fiscal, sinabi mo ito yung ebidensya ko. Nakita, sige, ipa-file nila yung kaso. Nakita, may what you call this, may prima facie Yes. evidence. Pa-file nila yung kaso, doon kayo maglaban sa korte. Tinanong ko yan sa mga sundalo. Sabi ko, nakita niyo ba si Kong Laila de Lima? Yes po. Anong pagkakataon? 1 month after malabas siya sa kulungan. So, hindi pa siya congresswoman noon. So, nakita siya, sabi ko, hindi ko nga alam na ang bahay pala ni Speaker Martin ay dalawa na. Kasi sinasabi nila 8 and 9. Sabi ko, kanya na rin yung kabila. Doon po. Paano nyo nalaman? Kasi magdadala kami ng pera. Naka-apportion na yon. Tapos, iiwan namin doon sa loob. Nandun kami sa labas kung kailangan pa ng magdala pa. Tapos, makikita namin, dala na ho ni Congresswoman Laila de Lima. Naku po. So, let Congresswoman Laila de Lima defend herself. Yan na nga ba sinasabi ko, Leila Yan na nga ba sinasabi ko, Leila? Okay. Ang problema kasi dito, di ka na natuto nung DOJ secretary ka. Diba? Ano sabi nila nun? Bagbag naman ang inihahatad, di umano nun sa'yo. Di umano ha. Ngayon naman, meron na naman nagpapatotoo. Anak ng toko, hindi pa nagpalit ang administrasyon, gumawa ka na naman kabalbal. Ito talaga si Dilima, anak ng toko. Hindi pa nag-init tong puwit mo sa laya. Gusto mo na naman makulong. Let the Marines confront her. Nakita ka namin, ma'am, nung panahon to, ito yung nangyari. But for the NBI to say at this stage na inconsistent, parang may mali naman So ata do you doon. think they're being unfair or being impartial with their Definitely. investigation? Definitely. Definitely. The first thing na sinasabi ng ombudsman is to establish the identity. Totoo ba na kayo ay security ni Saldico? Na sinabi na, totoo. Kung totoo yan, ay di pumunta sila doon sa CCTV ng bahay ni Speaker Martin Romualdez. Isampina nila, kunin nila yung CCTV ng lahat ng pumasok ng kotse. Tingnan nila kung totoo yung sinasabi ng sundalo. Ang nangyayari, itong mga sundalo na nagpapatotoo na si Saldico nga ang mastermind, nung tinuro na sila, hindi na totoo.